Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito na namang walang tigil na pagbanat sa ating Pangulo at paulit-ulit na lang, rehearse na lang ng rehearse pa. Repetitive na pag-aakusa na kung ano-ano nitong matandang dati ninyong presidente at yung kayo ay hihilahin o di kaya hihintayin kayo sa impyerno. Okay? So, yan po ay walang iba kundi si Digong Duterte. No? However, binigyan na po siya ng pansin. Gusto niya ng audience. Sino ang audience niya? E di yung Malacanang sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kinontra po siya dyan. No? Kung pipwede nga hulihin na lang ito Close to inciting to sedition na to mga kababayan. Naghahamon na po no? Iyan po no. At ano po ang take dyan ng isang mambabatas sa kanyang mga pinagsasabi. At ganun din po ang AFP Chief of Staff at yung former DND Secretary. Idasama rin din natin dito mga kababayan. Bakit gustong mamalagi ni Sara Duterte sa House of Representatives at siya po ay magja-jogging pa. Kasi po parang meron pong may nakitang kadahilanan. Parang naobserbahan lang no? Na baka may balak siya. Ano ang gusto niyang gawin. Yan po no, pero bago po tayo magpapatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. At special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga guro, at maraming salamat po sa lahat ng tumutulong, nagtitiwala at sumusuporta sa ating channel. And special shout out to the Kapots Angels. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration. So dito po no, sa balita lang ng Inquirer.net, sabi lang po dito, Rodrigo Duterte called out for trying to steer military versus Marcos. So ayan po, no? Kumbaga inuudyukan niya. Paulit-ulit ito, no? Ang military, no? Bakit paulit-ulit nilang inuudyukan ng military? Siguro i-connect the dot na lang natin sa next mga videos ano. Tandaan niyo no, kahapon nag-press con siya. Yun na naman, no? Inuudyukan nila ang military. Kumbaga ang last resort nila is for the military, the active or the retired, no, na manggulo, magkudita, magrebelyon. So anong kapangyarihan nitong magrebelyon? No? Guguluhin nyo na naman yung bansa, magpuputukan Pilipino sa Pilipino. Itong mga to talagang bloodthirsty itong mga Duterte, no? Gusto nilang manood. Buti sana kung sasama kayo, no? Makipagputukan kayo. Para naman makita namin talagang dumadalo yung dugong Pinoy sa inyo diyan. 'Di ba? Guguluhin niyo ang bansa o yung business district na naman natin, laging punteriya, Makati o di kaya sa Taguig na. O ano gagawin? Gulo na naman yung nakuhang development, guguluhin, may papasabugin, ganon. Wala nang katahimikan. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Jinggoy, tama na 'yan, sa pornyo, wala na 'yan, nakakasawa na. Ito walang katapusan no. Itong matandang Duterte na ito walang katapusan. Itong mga Duterte, mga bloodthirsty, power hungry, mga ganyan, nakakabwisit. Wala silang ginawa kundi umalis ang Pangulo ng isang araw, nagsalita naman siya, feeling niya siya pa rin ang presidente, mga animal talaga. Ito pa ang sabi niya, there was a fractured governance daw, fractured. Ano daw, hiwa-hiwalay. Kayo lang yun Kayo ang gumagawa ng kaguluhan sa bansa 'Di ba? Tumutulong ang gobyernong ito sa mga nasalaylayan. Ayaw nyo yun?
Yung mga pera na dapat ibigay para sa mahihirap, binibigay. Ayaw nyo? Anong gusto nyo? Kunin ninyo yung bilyon-bilyon? Di ba? O, tapos sabi niya, nobody can correct Marcos. Nobody can correct Martin Romualdez. O tignan ninyo, parehong-pareho sila ng mga naratiba. Iisa ang script nila. Siraan si Pangulong Marcos, siraan si Martin Romualdez. There is no urgent remedy. It is only the military who can correct it. Really? Is it really the military? Sinong iuupo? Kung sakali lang matuloy itong kudita nila o pag-aalsa ng mga militar. Sinong gusto nilang iupo? Eh di yung mga Duterte. Silang nag-udyok eh. Di po ba? Oh, tapos tinanong niya ang military, until when will you support an addict president? I challenge the whole military because they're supposed to be the protectors of the Constitution. Eto na naman tayo sa addict. Walang katapusang pagsabi ng addict. Wala nga kayong maipresentang ebidensya. Tumbabalentong itong matanda na ito eh. Nagsabi siya niya nung una, binaktrack niya. Walang bumenta. Oh, hindi bumenta. Ang sabi niya pa, hindi ako nagsabi nun na ipapapatay ako ni Marcos. Tapos yung sinasabing video daw na nag-adik-adik ang Pangulo, wala iyan. Di sana nagamit na yan nung eleksyon. O ngayon, balik na naman sa adik. Ano ba talaga? Paano na kayo paniniwalaan yan? Sinabi nyo, nag-backtrack kayo, pinasinungalingan ninyo. Tapos ito na naman. Adik? So pag ganyan maniniwala ang mga AFP, edi mga kaltik din kayo. Di ba? Pinaniwalaan nyo yung walang kredibilidad. Sinabi, binawi. Tapos pinabulaanan pa yung deepfake video. Sinabi niya kung totoo man yan, eh nagamit na. Eh wala eh. Tapos ngayon, no, balik na naman siya pagiging addict. Ano? Di ba? Nakakaasar na ito mga kababayan. Dapat turuan ng leksyon itong mga gagong ito eh. Di ba? Pinaglalaroan nilang utak natin. Pati ang emosyon. Ngayon, damay na ang militar. Di po ba? O ano, bumalik po dyan ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayan po. Nakapost po ito sa Presidential Communications Office. Binutata po siya. Nung pinalaga na sila, sumusobra na eh. Sobra na, tama na mga kababayan. Itong Duterte, 2 taon kalahati na silang pilit na pinapabagsak ang Marcos administration. Gusto nyo naman palang talagang kayo ang magano ng power, ng seat of power. Bakit nyo binago ang konstitusyon? O bakit hindi tumakbo yung anak mong krong-krong ng presidente nun? Hindi mo pinilit, hindi mo binraso. Tapos ngayon, gusto nyo siyang paupuin? Di ba? Di pwede yun. Ano sabi ni E.S. Bersamin? No motive is more selfish than calling for a sitting president to be overthrown so that your daughter can take over. Selfish, narcissistic, arrogant, mga lunatic. And he will go to great and evil lengths such as insulting our professional armed forces by asking them to betray their oath for his plan to succeed. Kita mo yan? Ito mga kaibigan, baka nga may ano to eh. Iko-connecta natin itong mga to, no? The former president should respect the Constitution, not disobey it. He should desist from being as irresponsible as he has become. O yan, sakit niya, no? Irresponsible, selfish, greater evil. Yan. Nakakagulat ang garapal. Panawagan ni dating Pangulong Duterte sa ating sandatang lakas na maglunsad ng kudita labang kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. This administration will not shriek. Lalabanan kayo. Oo. Kung gusto nyo kayo ang mag-bear ng arms, tignan natin. At na namang maibala kayo sa kanyang papuntang West Philippine Sea. From its sworn duty to govern and manage the affairs of the Filipino nation according to the Constitution and the rule of law. Paano-ano kayo ng konstitusyon, ha, Digong? Ni hindi nga kayo marunong gumalang sa konstitusyon saka sa rule of law eh. Ni hindi ka nga marunong gumalang sa human rights ng mga Pilipino. 'Di ba? Ang gusto nyo laging patay. Laging gusto nyo nakikita may dumadaloy na dugo sa katawan ng mga Pilipino, yung lumalabas. Gusto nyo laging may patay na Pilipino? Ganun ka, Digong eh. Saka yung pamilya mo eh. Gago kayo eh. No? Para kayong mga yung mga lobo. Oo, yung mga lobo, natakam kayo sa sa dugo. Parang vampira ba kayo? Ha?
It will defend its legacy before the Filipino people only by lawful means. The state will act resolutely or resolutely, whatever. Resolutely. Ayan. Tama na yun siguro, no? Resolutely. To go against all unlawful attempts and challenges. O, yan na. Kala nyo kayo lang ang matapang? Hindi nyo monopolyo ang katapangan, Digong. Hindi porket taga Mindanao kayo, matatapang na kayo. Diba? Ina-underestimate nyo ang katapangan, katalinuhan at kakayahan ng presidente. Kayo yata ang bangag eh. Bangag sa kapangyarihan, mga ulol. Hindi katanggang-tanggap ang marahas na pang-aagaw ng kapangyarihan upang madaling maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pagpaslang, panggugulo, at pag-alsa. Mag-antay kayo sa tamang panahon, sumunod sa tamang pamamaraan o kaboom. Diba? Nakakahiya kayo? Kayong mga Duterte? Nakakahiya kayo, mga kababayan. No? Yan, nakatikim kayo. Sige, kontrahin nyo. Utak sa utak na lang, Digong. Dapat nga ito, imbestigahan ito eh. No? Sa akin pong opinion yan, they are inciting the AFP, no, our uniform personnel to rise up and overthrow the current administration. He is inciting to sedition. Dapat imbestigahan si Digong. Tangina kasi itong mga follower ni Digong, gamit na gamit si Digong. Hindi nyo na lang kasi yung kausapin. Tama na. Mag-antay na lang kayo ng tamang panahon kung kailan makakaupo ulit ang isang Duterte. Lalong-lalo na yung anak mong kungkrong. Di ba? Ito mga kababayan, isa pang sosoplakin sila dito ng isang mambabatas ha. Ito, sinasabi niya mataas daw ang kanyang paggalang at pagtingin sa dating Pangulo ninyong Digonggong. Inquirer again. Duterte's call for military to act may only benefit BP Sara, sabi ng isang solon. Di ba sabi rin ni Lucas Bersanin na ang magbe-benefit ay ang anak mong babae. Nakuha na nila eh. Huling-huli na kayo eh. In his manifestation at House of Representatives Committee hearing on Tuesday, Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara asked the former president to be more mindful of his statements as their weight given his former position. Ito sabi niya, mga kababayan. Nakikiusap siya. Well, while you say it is very Filipinos' right to speak freely, you, sir, are a former president and your words bear weight because of the office you once held. And for the sake of our nation, please exercise your right to free speech with great care. Ayun po ang sabi ni Vergara during the Committee on Cheaper Food. Meron yan, yung super committee na yan, no? Tumitingin sa mga ng ekonomiya. I know BP Duterte is more than capable of handling the House investigation into the DepEd funds. She is your daughter, but who will benefit should your call for the military to rethink their support to our president materialize? Please, rise above your interests. According to Vergara, she respects former President Duterte, but his statements have wide-reaching effects, including on the government's bid for cheaper and more accessible food. During this time of geopolitical tensions, especially in our relations with China, with Russia President Putin threatening to bring the war in Ukraine to a global scale, in our country we have been hit not once but more than 4 times of massive typhoons. All these disruptions happening are out of our control. But how we respond, this we can control. Ayan, naniniwala naman ako sa sinasabi itong si Vergara. I was personally disheartened, disappointed, and frustrated watching our former president press con last night. A man I respect for calling on the military to rethink their stand and supporting President Marcos, our commander-in-chief, because he claims our president is a drug addict. These are careless and unfounded, dangerous statements that are meant to destabilize and divert a country's attention. Correct. Maglabas kayo ng ebidensya na adik ang Pangulo. Wala oh. Diba? Nakakahiya po itong mga Duterte because of their hungry for power. Kasi bakit? Gusto nilang pagtakpan, i-whitewash, walisin ang mga kasong maaari nilang kaharapin at sila ay mabilanggo. Si Duterte may ICC. Ngayon, iniimbestiga ng kanyang war on drugs sa EJK.
Nag-iimbestiga na po ang DOJ. Maari pang sumali ang kapulisan. O ito namang si Pusit. Di ba? Yung kanyang malversation of funds ng DepEd at OBP-CIF. Baka masabit pa dyan yung panganay na anak. O, di ba? Yung 51 billion. Ito. At least nagkaroon po ng manifestation yung isang representante. Sinasabi niya. Ginagalang niya si Presidente Duterte nila. Kaso hindi po magandang sinasabi. Paulit-ulit. Adik. Paano naging adik? Wala nga kayo mapatunayan. Tapos gusto niyo maniwala sa inyo ang AFP? Ano, mga bobo ba yan? Maniwala sa inyong mga junior officers ay mga PMA graduates yan? Ha? Nakakahiya po. Kung paniniwalaan yan ng mga junior officers o mga officers ng ating AFP, ano kayo? Ano kayo? Di po ba? I-connect the dot natin kung kayo sasama dyan. I-connect the dot natin. No? May pag-uusapan tayo mga kababayan pero hindi pa sa ngayon. Eto mga kababayan, ano ang sabi ngayon ng AFP Chief of Staff, si General Romeo Browner Jr. Sa GMA News? Browner to troops, follow chain of command amid shaken political environment. Ayan. Armed Forces of the Philippine Chief General Romeo Browner Jr. on Monday reminded the military to follow the chain command and remain professional amid the current political environment in the country. Quote, allow me to take this opportunity to remind our soldiers in the AFP to continue to be professional and competent. Ayan. Browner said in speech at the launch of the 18-day campaign to end violence against women. In the past days, we have seen a myriad of events that transpired in our country, and this has shaken the political environment of our country. As soldiers, we should not be shaken by this. Ayan. Diba? Tama po yan. Sinabi natin, we are loyal to our country. We are loyal to our flag. We are loyal to our organization, and we are loyal to the Constitution. This also goes to say that we are loyal to the duly constituted authorities, whoever they may be. Hindi po tayo loyal sa tao kundi sa posisyon. Correct. Minsan nagbabago yung mga yan kung meron na pong ano. Ayan. Ha? Interviewed on Super Radio DC Baby, AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla pointed out that the AFP taking Duterte's remark against Marcos as a national security threat was just a standard procedure. Nananatili po kaming tapat sa aming mandato bilang tagapagtanggol ng konstitusyon. Nagsisilbi rin po kami sa bayan sa ilalim ng Pangulo natin bilang Commander-in-Chief. Correct. Ha? Nagbigay na po ng statement din ng ating Presidential Security Command that they are heightening their alerts. Standard procedure naman po is just in case. I agree. Kaya tama po itong ginawa ni AFP Chief Browner. Ipaalala sa mga sundalo, you are not loyal to a particular person or group. Most of all, you are loyal to the Constitution. Ganun po yan. Ito mga kababayan, itong inaano nila Duterte, mukhang ano to baka yung Chekwa is behind this Tuwang-tuwa No? Ginugulo tayo internally para hindi natin mapansin ang West Philippine Sea. Ma-out of focus tayo sa West Philippine Sea para ano na naman, magtayo na naman sila ng istruktura, magnakaw ng ating mga isla. Yun lang po ang naiisip ko mga kababayan. Talagang inuudyo ng mga Duterte siguro, laki-laki ng binubuhos namin sa inyo. Wala kang ginagawa dyan. Di ba? Andun si mga US soldier for ayungin. At ang presidente, sabi niya, I tend not to yield. Filipinos do not yield. Ayun po yan. Kaya siguro, alam nyo na, eto pa, yung dating Department of Defense Secretary ni former President Joseph Estrada, si Orly Mercado. Anong sabi niya tungkol dyan sa sinabi ni Digong na fractured daw ang government? May lamat, basag-basag, ganun. Sa politiko, just a tempest in a teapot. Former DND Chief Mercado downplays fractured government claim. Correct. Diba? Dina-downplay lang. Ito po, ang sabi niya dito sa interview niya, when asked by program host Pinky Webb, doon po sa Bilyonaryo, about the possible effects of Duterte's statement, Mercado replied, palagay ko, it's much ado
about nothing. Wala. Papansin. Pero may maniniwala dyan. Yung mga tanga at bobo, yung mga walang sense, yung mga walang utak. It's tempest in a teapot. A small event blown out of proportion dahilan sa mga tingin ko, yan, hindi naman talaga divided ang gobyerno natin. O buti pa ito. Di ba? Mercado is also confident about the statement of the AFP Chief of Staff Browner that the military will defend the Constitution. Huwag po kayong magpapaniwala kay Digong. Kung kayo susunod kay Digong, malamang mga kababayan. Meron dyan. I-connectan ninyo, no? Palaisipan mga kababayan. Di po ba? Tama, mali. Tama naman po si Orly Mercado mga kababayan. No? Na isa lamang yan, parang walang magawa. Gusto lang nilang sigurong itry, kaso wala pong kumakagat Lahat po lumang naratiba, bangag. Narinig na namin yan. Ilang buwan nang nakalipas, tapos uulitin nyo ulit. Tapos baka mamaya magbabacktrack yan. Kasi walang kumapit Walang bumili. Sasabihin nyo, hindi naman Wala naman. Ganun ang mga Duterte, laro nila They will just float out there. Tapos kung may kumagat, ayun. Pag walang kumagat, backtrack. Kapag dapat talaga, imbestigahan din yan mga kababayan eto. Lubas tayo dyan kay Digong. Punta naman tayo dito sa krong-krong niyang anak, si Lokring, no? Si Lokring na pusit. Sa politiko, maalala nyo to? Yung daw isa sa mga dahilan niya, bakit gusto niyang mag-stay dun hanggang after New Year sa Batasan. Nung hindi pa, pumupunta ng nagdrama acting yung kanyang, alam mo na, close friend niya. Sara Duterte wanted to jog in house premises. Magja-jogging daw siya, sabi niya. Gusto niya, mag-jogging siya. Okay? Ayan po sabi dito sa politiko. Nakatanggap daw ng sulat si Representative Chua during that time. Na ganito, kay Pulong, para mag-stay yung kapatid niya dun sa kanyang opisina. Ayan. So tapos, gusto niyang mag-jogging. Okay? Gusto niyang yung siyempre, magpapapawis siya. Talagang magpapapansin. Kaso, hindi pinayagan. Kasi, pinaalis. Gustong ilipat sa Women's Correctional yung kanyang close friend. Nung nalaman nung close friend niya na ipupunta siya sa correctional, ayun, nagdrama, nagsakit-sakitan. Kaya pinunta po sa Veterans Memorial. At si Pusit nagwalwal. Doon niya pinagmumura. Ganon, Ngayon, meron po silang napansin dyan. No? Doon sa gusto niyang mag-jogging siya sa premises ng Batasang Pambansa. Siyempre, magja-jogging, out of open ka. Ano kaya ang naiisip niya? Meron pong parang, parang opinion, bakit? Sa politiko. Kaya ayaw umalis, Sara Duterte reportedly planned assassination attempt inside Batasan. Ay, naman pala. Mukhang may nakahuli ng kanyang gustong gawin sa loob ng Batasan. Remember, sabi niya, may nagtanong, planado mga kababayan, may nagtanong, kamusta naman po ang security ninyo? Sabi niya, huwag kang mag-alala sa security ko. May nakausap na ako. Assassin. Sabi ko sa kanya, pag namatay ako, huwag kang tumigil. Patayin mo si Martin, si Bongbong at Lisa. Sabi daw nung assassin, yes. Pag namatay siya, whatever form, no? Kung aksidente, sa sakit, or talagang pinapatay siya. Wala nang imbestiga. Walang due process of investigation. Basta pag namatay ako, whether natural death or whatever accident or intentional, patayin mo yung tatlo. Sabi ng assassin, yes. Talagang mga kababayan planado May nagtanong. May nagtanong Tanga naman nung nagtanong. 400 ang security guard niyan. 'Di ba? Napapalibutan yan. Planado, may linyahan mga kababayan. Yung pala, may balak pa siyang gawin.
Kasi kung hindi pa aalisin yung kanyang close friend, siyempre, magja-jogging siya. Kailangan ko mag-exercise. Konting gwardiya lang. Ha? Ganyan. Tapos, kunwari, assassin. Baka hindi siya puruhan. Dadaplisan lang. O, pag ganun-ganon, ganyan, di ba? Pag ganyan-ganyan, ganyan. Exercise, habang nakatigil siya, ayun, pesto na, gumaganon. O, daplis. Ayan, ano yon? Ano na, doon na magsiset in yung next plan niya. Oh, ganito. Hindi kayo naniwala sa sinabi ko. Ha? Bakit hindi kayo naniwala sa mga sinabi ko na may threat sa buhay ko? Ito nangyari. Kasalanan ni Martin. Kasalanan ni Bongbong. Kasalanan ni Lisa. Imbestigahan nyo. Ha? Kasi meron pong quote card dito, mga kababayan, ha? Na sinasabi niya na nagsabi daw siya na meron daw threat sa buhay niya. Ha? Pero ang tanong, kanino siya nagsabi? O ayan po, oh. Ha? Yan. Sabi niya, nag-complain ako noon. If you can remember, in the media, and they dismiss it, hindi ba parte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong alat ng Pilipino? So pare ikaw, pero magantay ka. Nabudol mo kami. Oo. 'Di ba? Kanino siya nagsumbong? Ang sabi ng pulis, wala silang nalaman. Ang sabi ng NBI, wala. Oh, kanino ka nagsumbong? Nalala niyo yung dito niya? Ayan, no? Saan siya nagsumbong? Media. Social media niya. 'Di ba? Oh. Nagtataka nga tayo noon, bakit siya may ganyan eh? Oh, 'di ba meron silang parody? Oh, lahat sila gusto ako ipapatay. Sabi niya pa, 'di ba? May video ganon. Inday, ano nangyari diyan sa liig mo? Ay, gusto nila ako pagurgur, lahat sila. Saan ka nagreklamo? Sa social media. O kaya hindi ka pinansin, gaga, 'di ba? Tapos ngayon, kaya pala ayaw niyang umalis kasi may plano siya na ipa-assassinate yung sarili niya sa loob ng batasan. Ayan po yan. Oh. Ito sabi dito, quote, Sarah allegedly wanted to be shot inside batasang pambansa while taking a walk to prove the threat to her life is legitimate. Such an attempt would also implicate Speaker Martin, kasi si Martin ang gustong magpapatay, since it would appear that he wanted her killed inside his turf. O, kita nyo? Talagang tindi ng drama, no? Gusto daw siyang ipapatay ni speaker, pero lumapit pa siya dun sa teritoryo nung magpapapatay sa kanya. Di ba pag nalaman mo may magpapapatay sa iyo, dapat nagsumbong ka para protektahan ka, tapos ilalayo ka. Eh hindi, inilapit. Parang sinabi, ito kidnapin mo na ako. Ito barilin mo na ako. Ganon, hindi mo isisave yung buhay mo. Yan ang galing ng drama. Mabuti na lang pinaalis, no? Nagdrama yung kanyang chief of staff. Nagkamali ng linyahan yung chief of staff. Natakot na pumunta sa correctional. Naunahan sila eh. Ha? Di ba? Ano kayang kinagagalit niya kay Martin? Galit na galit siya. Itong si Sara Duterte, no? Hindi titigil ito hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya at kung hindi siya makapaghiganti. Revenge yung ginagawa nito. Sa sobra niyang entitled, sobra siyang spoiled, no? Dahil talo siya eh. Hindi niya makuha yung gusto niya, kaya ayan. Ito pala ang nakita nila, mga kababayan. Ha? Nakita nila na ganito ang gusto niyang gawin para po masisi si speaker. Willing siyang, alam niyo na, kunwari magpatama dito, please, ayan, attempted threat to my life. Yan. Yari na. Masisisi si speaker, mga kababayan. Di ba? Ang galing ng script, kaso pumalpak. Nahuli. Pumalpak, gawa nung madrama niyang chief of staff, yung kanyang close friend. Di po ba? Tama mali. Nakita po eh. Nabasa yung galaw niya eh. Kasi paulit-ulit na may threat sa buhay ko, gusto ako ipapatay ni Martin. Kung ang gawin niya, naisip niya, hindi naman siya invited doon sa sa pagpapakontempt, pero pinuntahan siya. Kunwari, tinawagan daw siya ng chief of staff niya. Biruin mo, hindi naman siya kamag-anak
no? Immediate family, pero siya ang pumunta. Pinagbigyan siya kasi siya ay vice president. Ginagamit niya ang pwesto niya para po magawa niya lahat ang gusto niya. O di ba? Nilinlang niya pa ang HOR. Sabi niya magpapalit lang daw siya ng damit. Yung pala nagkulong na doon sa opisina ng kanyang kuya. At gustong mag-jogging, gustong maglakad along the Batasan premises, baka nakapwesto na. O di kaya isa sa mga, maybe lang, baka naman isa sa mga security details niya. O ayan. Di po ba? Ang tindi ng plano pala para maging hero. O kaso, pumalpak. Nag-iba ng linyahan. May lumiko. Oh! Buti na lang. Marunong talaga ang Diyos na may kapal. Oo. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.